Isang magandang umaga po mga kapatid. Good morning po. At sa mga kapatid po natin na nasa Zoom, good morning din po sa inyo. Darako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. At bago po ako tumuloy doon sa pag-aaral po natin, balikan lamang po natin kung ano yung napag-aralan po natin last week kay Ate Maricel. Ano po yung napag-aralan po ninyo or natin? May nakakatanda pa po ba? Yun. Yung Kristiyano at ang banal na espiritu. So, kinuha po yan sa mga gawa, 2, mga talata, 37 hanggang 39. At sabi nga po ni Ate Maricel last week, mayroon po siyang katanungan na ibinigay po sa inyo. Sabi po niya doon, sino nga po ba ang banal na espiritu sa mga Kristiyano o sa atin po? So may 2 pong nabanggit po doon. Ang sabi po, ang banal na espiritu ay ang kaloob na ipinangako ng Ama at ng Anak sa atin. Pangalawa po, ang banal na espiritu ang nagbibigay ng kakayahan at kapangyarihang magsaksi, maipamuhay ng lubos at ganap ang buhay Kristiyano. At nag-iwan po siya last week ng hamon sa atin. Ang sabi niya po dito, huwag mag-atubili o mag-alinlangan na tanggapin ang banal na espiritu. Sabi po, siya ang may kakayahang palakasin tayo upang makapamuhay ng banal at kalugod-lugod sa atin. So siya po yung tumutulong po sa atin mga kapatid. Kaya po ang sabi, kailangan natin siya upang makasunod sa utos na mangaral at mag-alagad. Ito po ay para sa lahat ng mga sumasampalataya. So bakit ko po siya nabalikan? Dahil po yung ating pag-aaralan ay may kaugnayan din po dito mga kapatid. So ano nga po ba yung ating pag-aaralan ngayong umaga? Kung sabi po, ano yung kahulugan ng banal na espiritu sa mga Kristiyano, na ngayon naman po, ito na yung aplikasyon. Kailangan po natin ang banal na espiritu. Pwede po ba nating sabihin natin sa ating mga sarili, kailangan ko ang banal na espiritu. Okay, kasi sabi nga po, ang banal na espiritu ay para sa lahat ng sumasampalataya. So, yun po yung ating pag-aaralan. Sabi nga po, ang banal na espiritu ay ipinangako ng Ama at ipinangako rin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. So matapos po ang halos na 3 taong pagtuturo niya po at pagsasanay po sa mga alagad, matapos po nilang matikman yung kapangyarihan, natikman na po nila, iginawad sa kanila ng Panginoong Hesus nang sila ay isugo upang mangaral, magpagaling ng mga may sakit at magpalayas ng masasamang espiritu. Sila ang inatasang maghintay sa Jerusalem hanggang sa matanggap nila ang banal na espiritu, ang kapangyarihang magmumula sa Ama na siyang kakasama sa kanila matapos na bumalik ang Panginoong Hesus sa kaluwalhatian. So yan po yung transition, yung aalis po ang Panginoong Hesus at kapag wala na po siya, ang kailangan nilang gawin ay maghintay muna. Bagamat sabik na silang andun yung gigil po nila dahil natikman na po nila yung ministry, natikman nila yung ligaya at galak na dulot po nung paglilingkod, nung panahon pong iyon, sabi po ng Panginoon, maghintay muna kayo. So maghintay muna kayo, bago nyo po ipagpatuloy yung mga pinractice po nila, anong nandun po sila kasama-sama ng Panginoon, maghintay muna kayo. Hanggang buwaba sa inyo ang banal na espiritu at maibigay sa inyo ang kapangyarihang ipagkakaloob sa inyo ng aking Amang nasa langit. So yun po yung iniuutos sa mga alagad. Walang pasubali sapagkat wala naman pong ibang sumusunod noon sa Panginoon kundi sila po maliban po sa kanila. At kung titignan, sabi nga po, hindi lang po yun yung ginawa ng Diyos sa mga alagad na nauna, kundi ginawa rin po ito mga kapatid sa mga alagad na iyon na nangaral din at sumampalataya. So, yung duminig doon sa kanilang aral na ipinahayag po tungkol sa ating Panginoong Hesus, and kung titignan po mga kapatid, ito mismo yung ginawa ng mga alagad at isinagawa rin ng mga sumunod
na nagsasampalataya sa Panginoon sa pamamagitan po ng pangangaral. So yun po, nangaral po sila, duminig sa ipinahayag po sa kanila tungkol sa Panginoong Jesus. And that would be worth reflecting on po, mga kapatid. Dapat pong limi-limiin yung bagay pong iyon. Bakit po? Sapagkat hindi po yun yung ginagawa ng maraming churches sa ating panahon. Ang Kristyanismo po sa ating panahon ay very much intellectualized. Ano po ibig sabihin natin sita na intellectualize? Parang ano po, paramihan ng alam, na po, paramihan ng skills, parang hindi po nila nababalik tanaw, ano po ba talaga yung mahalaga sa Diyos? Bagamat maganda po, ano po, yung may skills tayo, marami tayong alam, pero minsan po doon na lang nakafocus eh. Ano po? So, balikan po natin, ano ba yung mas mahalaga sa ating Diyos? Yun po bang gawa natin o yung gawa niya sa pamamagitan po natin? Kailangan po kasi nating itanong yung critical na question na iyon sapagkat kahit po gaano kaganda karami yung ginagawa po natin, kung hindi naman po ito yung nakalulugod sa ating Diyos, ay nawawalan po iyon ng saysay. Na po? So yun po yung madalas sa tinatawag na ano po sanctified na sariling sikap. Ano po ibig sabihin nun? Yung pilit nating pinababanal yung mga sariling sikap natin, yung mga gawa natin. So ngayong umaga po, aalamin po o susuriin natin, paano po ba yung dapat? Ano po ba talaga yung nararapat na gawin o paglilingkod sa ating Diyos? So tingnan po natin, yung ating mga talata po ay kukunin natin sa Lucas 24, mga talata 45 hanggang 49. So sige po, Ate Bea, pwede pong pabasa. Verse 45, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangharal sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Okay, salamat po, Ate Bea. So ito pong tagpong ito, ay ito po yung nagpakita po muli ang Panginoong Hesus sa mga alagad. So sabi po, matapos po silang maturuan for 3 years, pagkatapos niya pong mabuhay na muli, binalikan pa po niya sila ng another 40 days upang kumpletuhin po yung mga itinuro po sa kanila, yung mga hindi po nila maintindihan. So sila po itinuruan muli. Kaya po, di ba po magtataka tayo kung bakit pong nung nagsimulang mangaral yung mga apostol nung Old Testament, di ba po sa mga sinasabi po nila, kaya na po nilang pagdugtong-dugtungin yung kanila pong ipinangangaral. Kaya nga po sabi sa mga, sabi dito po sa 45, kasi po, ang ginawa ng Panginoong Hesus ay binuksan nila yung kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi pa niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang maghirap at mamatay ang Kristo. So, sino po yung Kristo? Siya po yun, ano po? At pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw sa kanyang pangalan. Ano po yung dapat gawin sa lahat ng bansa? Yung pagsisisi at kapatawaran sa mga kasalanan. Pero bago po yun mga kapatid, alam ko, sabi po ng Panginoon, alam kong alam nyo na yung gagawin ninyo, alam kong gustong-gusto nyo nang magpahayag, alam kong gustong-gusto nyo nang sumunod sa akin, pero sabi po ng Panginoon, mag-wait muna kayo, dun muna kayo sa Jerusalem. Ano po? Hintayin nyo dumating yung banal na Espiritu. So ganun po yung nais ng Panginoong Hesus na gawin ng mga alagad, maghintay muna. So in other words po mga kapatid, kung titignan po natin, hindi sapat yung nalalaman. Hindi sapat yung kaya nating i-execute. Hindi po sapat yung mga skills natin na meron tayo.
Kasi kahit po sila, di ba po, gustong-gusto nilang sumunod eh. Gusto-gusto na po nilang gawin yung inaatas ng Panginoon. Pero sabi ng Diyos, maghintay muna kayo hanggang sa matanggap po nila yung banal na Espiritu. So, kailangan po natin ng power. Power to drive all those things na gagawin po natin. At kailangan po nating latayan nung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yung lahat po ng gagawin, kailangan latayan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At tingnan po natin yung translation po dito. Ano po? Yan, sabi niya po dito, however, remain in the city until that you should be clothed from on high with power. Tama po, no? May kapangyarihan. So, saan po manggagaling yung kapangyarihan, mga kapatid? Saan po? Saan sabi po dyan? From on high. So, sa kalangitan. So, tama po yung translation. So, sabi po, hindi po yun ma-generate nung sarili lang natin eh. Hindi po yun manggagaling sa seminaryo. Hindi po yun manggagaling sa pagpatong ng kamay. Hindi po yun manggagaling sa mga pinractice natin. Halimbawa po, kung nag-aral tayo o mag-aaral pala ng contextual, o nag-aral na ng contextual, or ng expository preaching. Bagamat maganda po mga kapatid, baka sinabi, ay, hindi naman pala yung Ate Sita eh. Hindi ko po sinasabing hindi maganda yung inilalatag po ng iglesia, no? So, yung point po natin dito ay kailangang may kapangyarihan na magmumula sa kalangitan, sa Ama, kumbaga. So, hindi pwede pong sabihin natin, mahusay ka na magsalita. Kumbaga, mahusay na tayong gumawa ng outline natin. Kayang-kaya na natin gawin yung mga pinag-aralan po natin dun sa mga seminar or sa mga training po, ano po. Sabihin natin, ready naman ako, Ate Sita. Ready ka na nga. Ready ka na intellectually. Ready ka na physically. Ready ka na emotionally. Pero ang tanong, ready ka na ba spiritually? Okay po? Bakit po kailangan maging ready spiritually? Because what we will do is spiritual works. And spiritual works, or spiritual work requires spiritual power. So, nakuha po natin mga kapatid. Hindi ko po sinasabing, hindi pala importante yung skills natin eh. Hindi pala, dahil porket teacher ako or ganito ako, sanay ako magsalita sa harap ng maraming tao, kaya ko na yan. Yes po, maganda po yun, pero kinakailangan po natin ng spiritual power because what we will do nga po is spiritual work. So, maganda po yun, may skills, maganda na may talino, maganda po na memorize natin yung mga nakasaad sa salita po ng Diyos o yung Biblia, pero kung wala po yung banal na spirito, yun po ay gawa lang natin. Hindi po yun gawa ng espiritu sa atin. Nakuha po natin? Maliwanag po ba mga kapatid? So yung katanungan po natin sa umagang ito ay, bakit nga po ba ipinagkakaloob yung banal na spirito? Bakit po ba ipinagkakaloob ng Panginoong Diyos yung banal na spirito? Bakit hindi po ba pwedeng yung sariling kakayanan na lang natin? Dahil nga po may skills tayo, may talino tayo, hindi po bang sariling lakas na lang natin? Bakit kailangan pa po nilang maghintay sa banal na spirito? Di ba po, kung si Pedro po, kung titignan, ang tapang-tapang po nung magsalita eh. Di ba, ang tapang-tapang po niyang mangaral. Pero, di ba po, dun sa Pentecostes, ang haba-haba po nung kanyang pangangaral po doon. Pero bakit hindi po sapat kung wala ang banal na Espiritu? Bakit kailangan natin ang banal na Espiritu? Bakit iginigiit ng Panginoong Hesukristo na hintayin niyo muna ang banal na Espiritu? In other words po mga kapatid, God does not want us to go without the Holy Spirit. Kailangan po natin siya. So, una po, upang maipagkaloob ang ipinangakong kapangyarihan sa bawat mananampalataya. So, sabi nga po dun sa mga pinaghintay na, yun na po yung kabuuan ng mananampalataya nung oras na iyon. Kung halimbawang 120 po sila, as were gathered in Jerusalem, then later on, 120 po sila. At yun po yung kabuuan. So, bakit kailangan hintayin ng banal na spirito? Kaya, isusugo ang banal na spirito upang yung pangako
ay maipagkaloob po sa bawat mananampalataya. Okay. So, sige po, tuloy po tayo. So, yung buhay Kristiyano po ay hindi dinisenyo ng Diyos na ipapamuhay ng sariling lakas o sariling talino o sariling kakayahan lamang. Ibinigay niya ang banal na Espiritu upang udyukan at itaguyod ang mga mananampalataya sa kanilang pamumuhay at paglilingkod sa Diyos, upang yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumama po doon sa ginagawa ng mga tao at magawa nila yung mga spiritual works through the power or through the spiritual power that was given to them by the Holy Spirit. So yung disenyo po ng Diyos, sabi po dito, ang buhay Kristiyano ay power-assisted. Sino po dito yung nakaranas ng magmaneho noon? Ng mga lumang sasakyan po noon? Ano po yung napapansin yung doon sa manibela po nila? Yung po mga nakaranas. Di ba po, ang hirap pong i-maniobra, ang hirap pong gamitin. Ano po? Ay, parang wala po yata akong kausap dito. Sino po yung nakaranas? Meron po. Ayun. So, ano po siya, popular po siya sa tinatawag na pawis-assisted. Ano po? Pawis-assisted. Kasi talaga naman pagbuelta mo nung sasakyan, kahit po sa jeep, nung college po ako, pag nakikita ko magbubuelta yung mga driver sa sasakyan nila, talaga namang yung hagod sa manibela, akala mo na naghahalo ng malagkit na kakanin ano po. Talagang literally, pagpapawisan po sila. And unlike po ngayon, ano na po kayo, kahit hindi po ako driver at nakikita ko lang yung asawa ko nagdadrive, ganun-ganon lang siya. Ano po? Power-assisted na po talaga siya Hindi na pawis-assisted. So, ganun din po mga kapatid yung ginagawa ng Banal na Espiritu. Yung ating ministry, yung ating buhay Kristiyano, and everything about us Christians was designed to be power-assisted. Yun po yung disenyo ng ating Diyos. Kung magiging mapagsuri lamang po tayo sa sinasabi ng Biblia, actually wala po tayong dapat ihiwalay dun sa ginagawa nung gawa ng Kristiyano mula dun sa gawa ng Banal na Espiritu. Kailangan naka-intact po siya doon. And that's how it is supposed to be, mga kapatid. Kasi ang buhay po natin, simula nung ipinagkaloob na po natin sa Panginoong Hesus, kung ipinagkaloob na po natin, hindi na po dapat natin ipinamumuhay yung sarili nating, kundi sa pamamagitan na po niya Para sa Kanya, na namatay, nabuhay, para sa atin. And how can we do that po? And we can only do that through the power that God gives to us, which is the Holy Spirit. Yun po yung disenyo ng ating Diyos. So hindi siya independent kailangan natin ng power. So bagamat maaari nating gawin ang buhay at paglilingkod sa sariling lakas at kakayahan. Yan, Ate Sita, hindi po pa natin sinasabi na hindi ka pwedeng mag-drums o mag-piano nang hindi ka baptize sa Holy Spirit. Hindi po ba natin sinasabi na hindi ka pwedeng sumayaw o mag-worship lead kung hindi tayo baptized sa Holy Spirit? Hindi po ba pwedeng yung mag-preach kahit hindi baptized sa Holy Spirit? So hindi po yun, mga kapatid, yung pinupunto po natin. Ang pinupunto po natin ay ano po yung gusto o yung nakalulugod sa ating Diyos. At yun po yung dapat nating alamin ano po yung gusto niya. At ang gusto po ng ating Diyos, everything that we will do is through the power of the Holy Spirit. Ito po yung premise ng buhay Kristiyano. Kailangan po laging naroroon yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. And it is supposed to be Spirit-driven. It is supposed to be driven by the leading of the Holy Spirit. So, yun po mga kapatid. Ano po sinasabi doon po sa verse 49, doon po sa ating binasa kanina, sabi po dito, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Saan po again manggagaling ang kapangyarihan? Sa langit po, sa ating Ama. So, hindi po yun manggagaling kay pastor,
Hindi po yun manggagaling sa mga elder o kaya sa bishop. Hindi po yun manggagaling sa fasting natin. Hindi po yun manggagaling sa disiplinang pansarili po natin. Galing po siya sa langit. So ipinagkakaloob po siya ng ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi natin, the Holy Spirit is for all Christians. Para sa mga Kristiyanong totoo. Pag sinabi po natin Kristiyanong totoo, nagsipagsisi, nagpasyang sumunod sa ating Panginoong Hesus. Yun po yung masasabi nating Kristiyanong totoo. So tignan po natin kung kung bakit po sinasabi natin na ang banal na spirito ay para sa lahat. Sabi po dito sa mga gawa, which is ito po yung nabanggit po, no, na pag-aralan po natin. Sige po, Ate Bea, balikan lamang po natin. Mga gawa, chapter 2, verse 37 to 39, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos." Okay, thank you, Ate Bea. So ito po yung aral nga po na ipinahayag po sa atin ni Ate Sel last week. At sa sitwasyon po ito po yung pagtuturo o pangangaral ni Apostol Pedro. At dito po ipinangaral po niya ang Panginoong Hesus. Ipinangaral po niya yung mga kamaliang ginawa po sa kanya ng mga Hudyo. Marami pong Hudyo ang naroroon at nausig. Kaya po anong sabi po nila? Nabagabag yung kanilang kalooban. Ayan po, nabagabag yung kanilang kalooban ng marinig ito. So, sabi po ng mga nakikinig doon, ano po yung gagawin namin? Ano po yung sagot ni Apostol Pedro? Ang sabi po dito, pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo o ng pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin. So yan po yung sinabi ni Apostol Pedro dun sa mga Hudyo na nakikinig po sa kanya. Paano po masasabi na ang tatlong bagay po ang pinapagawa po sa kanila? Pagsisihan, talikdan ang mga kasalanan at magpabautismo. So yung pagsisisi po at talikdan yung mga kasalanan, actually mga kapatid, ito'y hindi po siya instant. Ito po'y desisyon. Desisyon na kung saan o pasya natalikuran po yung ating mga kasalanan. Parang kung halimbawang sila po nakikinig, Lord, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Mula sa oras na ito, Panginoon, isusuko ko po o tatalikuran ko po yung mga ginagawa kong hindi tama. Iiwanan ko yung mga barkadang nagbubulid sa akin sa masama. Itatabi ko po yung cellphone ko na kung saan kapag kinakailangan na hindi ako manonood sa mga alanganing video, alanganing oras, di ba po? Yun po yung pagsasaysay o pasya dun sa ating mga sarili. Yung kahit po privately lang, hindi tayo manonood ng kung ano-anong video, hindi ako magsasayang ng oras. Hindi ako magsasayang ng salapi. Kung meron man, So, pagsisisihan po niya yun at sasabihin, Lord, tulungan mo po ako. Kailangan po ng tulong ng ating Diyos. Susunod po ako sa iyo. So, pagsisisihan niya po ang kanyang mga kasalanan. At yung pong pasyang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, isusuko niya, pagpapasyahan niya sa kanyang sarili. At kapag ginawa po yun ng isang tao, that's the only qualification po na matatanggap po niya ang banal na Espiritu. Yung pagsisisi at pagpasyang pagtalikod sa kasalanan. Ayan po mga kapatid, tatanggapin ninyo ang kaloob kapag ito po ang ating ginawa. Kasi po alam niyo po, di ba si Cornelio, mababanggit din po rin siya mamaya, si Cornelio po, kung sino po nakakakilala dito, siya po, natanggap niya po yung banal na Espiritu, di ba po? Pero kahit di pa siya nagpabautismo po noon, pero natanggap po niya. So bakit po natanggap? Kasi po yung tinitignan ng Panginoon ay yung pagsisising mula sa puso, hindi po sa nguso.
Kuha po natin mga kapatid. Pagsisising pasya mula sa puso. Yun po yung nais po ng ating Diyos. Tatalikuran yung mali. So, kung titignan po natin sa ating panahon, hindi na po mahalaga yung tama sa mali eh. Tama po yung sinasabi nung yumaang presidente. Yung tama ay tama. Yung mali ay mali. At ganoon din po sa Diyos, lalo na. Pag mali, mali. Pag tama, tama. So, yun po mga kapatid. Kung tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu, sabi po dito, actually may mali nga pong ano dito eh, yung preposition, yung kaloob, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu. Mali po yung nailagay na translation po dyan eh. Dapat po yan ay kaloob na Espiritu. So yung kaloob mismo ay yung banal na Espiritu. Yun po yung tinutukoy na tatanggapin. Banal na Espiritu po mismo. Hindi yung kaloob ng Espiritu Santo. Parang yung Espiritu may ipagkakaloob. Ano po? So mali po yung pagkakatranslate po dito. Dapat po ito ay kaloob na mismong yung Espiritu po ang tatanggapin. Hindi po siya yung magkakaloob. Bagamat meron pong mga kaloob ng Espiritu, ano po, at mamaya mababanggit din po natin. So, yun po yung sinasabi po natin. Iba pa po yan dun sa kaloob ng Espiritu. Kung natatandaan nyo po, ano, yung pneumaticon, charismaton, yan, mga kaloob po ng Espiritu po yan. Mababanggit din po natin siya mamaya. So, at bakit tatanggapin po nila iyon? Ano pong sabi dyan? Sapagkat ang pangako ay para sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin po ba mga kapatid, lahat po ng magiging tunay na Kristiyano ay tatanggapin ang banal na Espiritu? Tama po ba? Lahat po ba ng magiging tunay na Kristiyano ay tatanggapin ang banal na Espiritu? Amen po? Amen. Sa Zoom po, nag-a-agree po ba kayo? Pwede po kayong mag-thumbs up kung kayo po ay uma-agree. So yes po, tatanggapin po yun without any further qualification. Lahat ng magsisisi at tatalikod at mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang pangako po ay para sa kanila. Ang pangako po ay para sa atin. So kahit ano pa pong denominasyon, kahit ano pa po yung mga pinaniniwalaan natin in the past, so lahat po, matatanggap po natin, mga kapatid. And if you have not yet received the Holy Spirit, if you have not been baptized with the Holy Spirit, then mga kapatid, ang pangako po ay para pa rin sa inyo. So, if you are not yet to receive the Holy Spirit, mga kapatid, kung alam po niyo sa sarili ninyo, then this preaching is for you. This promise is for you. Amen po? Amen. Sige po. Sunod po. Sabi pa po sa Gawa, 2, 1 hanggang 4. Sige po, Ate Hana naman. Sound check. Verse 1. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Thank you, Ate Hana. So ito pong tagpong ito po yung araw na nga ng Pentecostes. Naghintay nga po yung mga alagad na sinabing, wag munang aalis sa Jerusalem, hintayin po nila yung ipinangakong ipagkakaloob ng Ama. And yes po, naghintay nga po sila. And after 10 days po, yun po yung ibig sabihin ng Pentecostes, after the 50 days, 40 days after the resurrection, after 10 days, dumating nga po sa kanila ang banal na Espiritu. At ano po yung sabi sa kanila? Sabi sa verse 3, may nakita silang parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. So kung mayroong 120 na naruroon po, bawat isa sa kanila, tama po ba, nakatanggap ng, sabi po dito, yung dilang apoy na dumapo sa bawat isa.
So 120 po, kung sila po yung nag-gather po doon, lahat po sila na naroroon ay nakatanggap nung parang dilang apoy. Yan. So naghintay po yung mga alagad sa sinabing wag munang aalis sa Jerusalem. So sabi nga po kung 120 yung nagkakatipon po nung time na yon, ang sabi po dito, may nakita silang parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Sabihin nga po natin, bawat isa sa kanila. So ibig sabihin, lahat po silang naroroon. Tama po? Tama po, no? Without exception, na baka sabihin po niyo, ito, medyo ayoko ng height nito, hindi ko to dadapuan. Ay, ayoko ng kabaitan nito, hindi ko to dadapuan. Hindi po eh. Lahat po ng nagkakatipon doon, lahat po ng mga alagad na nangakong susunod sa Panginoon, tinapuan po sila. At sabi po dito sa verse 4, as promised po, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika. So yun po, mga kapatid. Lahat po ng alagad na naroroon ay nakatanggap. And as a promise po, they receive the Holy Spirit. So, ang banal na Espiritu po ay para sa bawat mananampalataya. Siya po ay ipinagkaloob para sa lahat ng tutugon sa panawagang magbabalik loob sa Diyos. Para sa lahat na nais ipamuhay ang bagong buhay sa Panginoong Jesus. Sabi po dito, lahat ng nais na ipamuhay ang bagong buhay sa Panginoong Jesus. Now, ang problem po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, lahat po ay gustong tumanggap ng banal na Espiritu. Pero hindi po lahat ay gustong isuko ng buong buo ang kanilang buhay sa Diyos. Gusto nilang tanggapin ang banal na Espiritu, pero yung buhay po nila, lihis naman dun sa ayaw. Kumbaga sabi, Lord, ikaw na po yung bahala, kumbaga sa isang kanta, Jesus, take the wheel. Lord, take the wheel. Ikaw na po yung mag-ano ng manibela, magmaneho sa buhay ko. Pero maya-maya lang, mga kapatid, yung lakad niya, hiwalay na doon sa buhay na gusto ng Panginoon. Maya-maya lamang, pagbukas ng cellphone niya, yung papanoorin niya, hiwalay na po sa gusto ng Panginoon. Kuha po natin. So kapag ganun po, mga kapatid, yun lamang ay bugso ng damdamin na, Lord, ikaw na po. Pero mamaya-maya lang, iba na yung ginagawa mo. Iba na yung pinapanood natin kapag nag-iisa tayo ng ginagawa natin. Kapag hawak natin yung mga cellphone po natin. Ano lang po yun, bugso ng damdamin at hindi pa siya ng puso at ng isip. So sapagkat ayaw nating pangatawanan yung sinabi nating susunod tayo sa Panginoon. So why would the Holy Spirit baptize you in that case? Why would the Holy Spirit claim that which He cannot own? Ano po mangyayari yun, mga kapatid? Bakit sasabihin po nating alagad tayo ng Diyos, pero hindi naman po niya tayo sakop? Bakit po niya tayo aangkinin? Hindi niya po tayo sakop. Diba? Kasi yung free will, nasa sa atin po yun eh. Hinayaan po ng Diyos, ibinigay po sa atin ng Diyos yun. At yun po yung problema ng mga Kristiyano sa ating panahon. Many Christians claim to be Christians who are not really disciples of the Lord. Bakit po? Dahil hindi po sila sumusunod at yung buhay po nila o natin ang nagpapatunay po doon. So, kaya po mga kapatid, tanungin po natin yung ating mga sarili. Alagad po ba talaga ako ng Diyos? Sumusunod ba talaga ako sa Diyos? Kapag ganun po mga kapatid, mag-aaway lang po kayo ng banal na Espiritu. Ito yung gusto niya, ito yung gusto mo eh. Na po? So kapag halimbawa pong meron tayong sacred spaces, meron tayong independent spaces. Kapag nasa church, sacred spaces. Kapag nasa mga kaibigan, dabarkads, your own space. Ano po? At yan po yung mantra ng ating panahon. Give me some space. I need my space.
Pero actually, mga kapatid, wala pong ganun sa Panginoon eh. Bakit po? Lahat po ay hayag sa ating Diyos. Kaya wala yung mga I need my space. Wala pong ganun. So, sabi po dito, siya ay para sa lahat ng Kristiyano, sa mga malalakas at mahihina, sa mga maaalam na at sa mga hindi pa, sa mga matatanda na, yung mga strong Christians po, at mga bata, mga matatatag, strong Christian, matatatag na at mga bago pa, mga babae at lalaki, para sa lahat na susunod at tatawagin ng Panginoong Hesukristo o ng Panginoong Jesus. So, para sa kanila po yung ipinangako na kaloob na banal na spirito. Kung sila po, o kung tayo po ay tunay na nagsisisi at nagsisampalataya sa ating Diyos, so yung aral po natin ngayon, bago man po tayo, baka sabihin po, hindi ko po naiintindihan yan, Ate Sita, bago lang po ako. Kay bago po tayo, sabi po, kay matanda na po tayo, kay may maalam po tayo, kay hindi tayo masyadong maalam. Ang kailangan po lang nating tiyakin mga kapatid, sa ating puso, nagsisi tayo. Magsisi kung hindi pa po nagsisisi sa ating mga kasalanan. At sabi po, tatanggapin ninyo yung ipinangako. Magpasyang sumunod sa kanyang alooban, din yung pangako po ay para sa inyo, para sa atin po. Ganun po yung premise. Magsisi, tumalikod sa kasalanan, sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, sumunod at ipagkakalob po sa atin ang banal na Espiritu. Maliwanag po mga kapatid, amen po ba? Nakukuha po ba? So paano naman po kapag mayroong hindi nakatanggap? Sa Gawa 8:14-15, sige po Ate Bea. Verse 14, Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Thank you, Ate Bea. So ano pong gagawin kapag hindi natanggap? Halimbawa po, kung talagang nagsisi, di ba po, nagpabautismo, handang sumunod sa ating Diyos, ano pong gagawin? Halimbawa po, ng mga apostol nung time na yon, o sa ating pong panahon, ano pong gagawin ng mga pastor, ng ating elder? Iyan po yung isang example, mga kapatid. Sabi nga po, kapag tinanggap mo na raw yung Panginoong Jesus, tinanggap mo na rin daw automatically ang Holy Spirit or ang Banal na Espiritu. Tama po kaya yon, mga kapatid? Kapag tinanggap mo na raw po ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, nagsisi ka sa iyong kasalanan, automatically daw po, tinatanggap mo na rin or natanggap mo na rin ang Banal na Espiritu. Tama po ba? Tama po ba? Ay, parang hindi pa po yata nila. Tama po ba? Tama po ba? Automatically, matatanggap na natin ang Banal na Espiritu kapag po tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan at nanampalataya? Ayun, hindi pa po. Okay? So, yan po, pinapasinungalingan po siya nung ating binasa. Yan po kasi yung sitwasyon ng mga taga-Samaria kung saan po nadako si Felipe dahil po dun sa persecution na naganap sa Jerusalem. At dyan po, siya po ay nangaral tungkol sa Panginoong Yesus. Siya po ay nagpagaling ng mga may sakit at nagpalayas ng mga demonyo. So kaya yung mga tao po roon ay kumilala sa Panginoon at nagsipagsisi sa kanilang mga kasalanan, nanampalataya, at dahil po doon, sabi po dyan dahil po doon sila po ay binautismuhan ni Felipe. So ano po ang sabi sa verse 14? Nang mabalitaan ng mga apostol. So sino po yung mga apostol? Sina Pedro at Juan. Ano pong ginawa po nila? Ayan, sabi po dyan, pagdating doon, ipinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din. Ano pong ibig sabihin tumanggap din ng Espiritu Santo? Ano pong ibig sabihin ng salitang din? Ibig sabihin po, nagko-compare. Di ba po? So, kung halimbawa pong, meron din ako niyan.
ganyan din yung cellphone ko. So nagko-compare po, ano po? So yan po yung nangyari po dyan. Yung din po ay yung kanilang karanasan. Naranasan po nila doon sa Pentecostes. At bakit kailangan pong gawin yon? Sabi po dito, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang ng Panginoong Hesukristo or ng Panginoong Jesus. So, is it possible po ba? To be born again, to become a Christian, and not receive the Holy Spirit? Tama po ba? Possible po yon? Maging born again, maging isang Kristiyano, pero hindi pa natatanggap ang banal na Espiritu. Thumbs up nga po kung may katotohanan po yon. So, yun po. So, thank you po. So, pwede po yun. Pwede po tayong mapatawad sa ating mga kasalanan, mabautismuhan sa tubig, no po, at hindi matanggap yung banal na Espiritu. Kaya po, hindi nga po tama yung pagtuturo na pagka tinanggap mo na yung Panginoong Hesus sa iyong buhay, naging Kristiyano ka, tinanggap mo na rin ang banal na Espiritu. Kasi po, ang sabi dito, sila'y nabautismuhan pa lamang sa Panginoong Hesus, ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. So dito po, nanampalataya pa lamang po sila sa Panginoong Hesus, di ba po? Pero nung pinatungan po sila ni na Pedro at Juan ng kanilang kamay, dun pa lamang nila natanggap ang banal na Espiritu. So kapag po may hindi nakatanggap, actually malaking bigatin po yun sa mga apostol po noon eh. Pag hindi po, may hindi po nakatanggap sa mga Kristiyano nung una. So sa kanila po, gagawin po talaga nila ang lahat para matanggap. Kaya nga po dito, kahit malayo po sila eh, talagang pinuntahan po eh. Para lang matanggap yung banal na Espiritu. At kung sa atin naman po, di ba po, kung makikita natin, makasabihin po natin, ay, naituro na yan Ate Sita. Ay, parang ano na yan, napag-aralan na yan Ate Sita. Kasi baka nga po, may hindi pa nakakatanggap ng banal na Espiritu. Kaya po, itinuturo siya lagi sa atin. Kaya nga po, sabi nga po, huwag sanang matapos yung ating buhay Kristiyano nang hindi natin nararanasan yung banal na Espiritu eh. Parang ang sakla po noon, yung ipinangako sa lahat ng mananampalataya, hindi mo naranasan. Parang nung mamamatay ka na, tsaka mo nalaman na lolo mo si Henry C. Sayang, lolo ko pala. Dapat ganito yung ginawa ko noon. Sino pa po ba yung pwede natin maging lolo sa panahon natin ngayon? Lolo Villar, yung po mga mayayaman. Sayang, dapat pala, nung ko pa nalaman. Kaya po, ipinapahayag po siya mga kapatid. Kasi ipinangako yan sa lahat ng mananampalataya. At kung sa sarili mong sinasabi mong isa kang mananampalataya, natanggap mo siya, maganda po, pero kung hindi pa mga kapatid at ilang taon na po tayong mananampalataya, may question po doon. Ninanais po ba natin? Kaya nga po sabi nung sa lesson last time sa pag-aaral, di ba? Naisi natin na matanggap yung ipinangakong kapangyarihan. Kaya masaklap po yung buhay ng isang Kristiyano kung hindi po ito mararanasan. Okay po mga kapatid, sige po. At sabi pa po, paano kapag ipinagkait naman ito sa iba? Sige po, Ate Hana, ano naman po pag ipinagkait ito sa iba? Check. Verse 44, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang Espiritu Santo ay ipinagkaloob din sa mga Hentil. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. So sabi po din dito, yan po yung sitwasyon na yan na kung saan may mahabang pagtuturo din po si Apostol Pedro. At yan po actually ay ayaw niyang puntahan yung lugar po na yan sapagkat yung mga Hudyo po noon, ayaw makihalubilo sa mga hintil. Po, ang Diyos po noon, ang Diyos po, ready na siyang tanggapin yung mga hintil.
Kaya nga po sabi, binuksan na po ng Diyos yung pintuan para sa mga hintil na nahiwalay po doon sa Tower of Babel na, para makapagbalik loob po sa Kanya. Kaya nga po, ipinangaral po ni Apostol Pablo na ngayon sabi po niya, iniuutos ng Diyos na magsisi ang lahat at bumalik sa Kanya. So ang nangyayari po dyan, para po maisugo si Pedro kay Cornelio, ito na po yung tagpo na yon, nagkaroon po sila, actually, ng pares na pangitain eh. Meron po si Cornelio, meron po si Apostol Pedro. So, literally po, nagpakita po ang isang anghel kay Pedro at intusan po literally na pumunta siya doon sa lugar po nila Cornelio. Sa Hopa po ata yun, kung hindi ako po nagkakamali. At huwag mangiming mangaral doon sa kanila. So, si Pedro po, dahil nais niya pong sumunod, bagamat may takot, nagsama po siya ng mga kasamang Hudyo. Na po, bilang, kumbaga, testigo dun sa mangyayari. Kasi baka bumamaya, pagbalik po niya, kung anong mangyayari dun sa lugar po nila Cornelio, ma-persecute po siya, ng mga kapwa Hudyong Kristyano. So, sinama po siya doon, nagsama po siya ng mga kapwa Hudyong Kristyano at nangaral po sila doon. So, ang sabi po sa verse 44, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig. Ayan pa po, nagsasalita pa lamang po siya, wala pa po siyang ginagawang pagpapatong ng kamay eh. So nagsasalita pa lamang po, bumaba na po yung banal na Espiritu. At ano po yung naging reaction po ng mga naroroon? Ano pong sabi? Ano pong sabi, mga kapatid, nakikita niyo po? Sila po ay namangha. Yung mga mananampalatayang Hudyo, bakit po sila namangha? Sapagkat hindi po nila akalain na yung banal na Espiritu ay maipagkakaloob din sa mga hintil. Kaya po gulat na gulat sila, tanggap nila. So, ano po yung evident na natanggap nila? Ang sabi po dito, nagsalita sa iba't ibang wika at nagpuri sila sa Diyos. Paano po na-conclude na natanggap nila? Nagsalita po sila sa iba't ibang wika. So, Ate Sita, wala po bang ibang signs? Meron po. Sabi po dito, nagpupuri sila sa Diyos. Pero dun po sa Acts 19, nag-prophesy din po sila. Pero para kay Pedro po, mga kapatid, ano po yung evident or conclusive evidence na natanggap po nila yung banal na Espiritu? Ano po sabi? Nagsalita sila sa iba't ibang wika. Narinig nila. Narinig. No po? Na nagsasalita sa iba't ibang wika. Kaya nga po sabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. So yung mga Hudyo, hindi na lang po sila pinagkakalooban, kundi pati ang mga hintil. So, ang banal na Espiritu po, kaya po sinasabi natin, ang banal na Espiritu ay para sa lahat. So, sino makakapagbawal sa kanila na bautismuhan pa sila sa tubig? Natanggap na nga po nila yung banal na Espiritu. Sino pa yung makakapagbawal? Di ba po? So, kaya po mga kapatid, ang banal na Espiritu ay para sa lahat ng mananampalataya. So, para saan po ba yung kapangyarihan, Ate Sita? Yan. Bakit ipinagpipilitan ng Diyos na matanggap ng mga tao, ng mga Kristiyano, ang banal na Espiritu? Para saan po? Sabi po dito, kapangyarihan upang magsaksi. Nabanggit na rin po ito ni Ate Sel last time. Ang sabi po dito, basahin na lang po natin yung verse 4-5. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Ito po yun, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Yun po, yung bautismo sa Espiritu Santo, yung pagtanggap po dun sa kapangyarihang ipinangako ng Ama at ng Panginoong Hesus. At sabi po sa verse 8, tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At para saan po yung kapangyarihan? Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So para po doon yung kapangyarihan upang magsaksi. Nakukuha po natin mga kapatid. So yan po yung una. Pangalawa po, kapangyarihan namang mamuhay sa
espiritu. So, sige po, Ate Bea, makikibasa po ng Roma 8:12-17. Verse 12, Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung ipinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Thank you, Ate Bea. So, ito pong tagpo ito, ang kausap po ni Apostol Pablo ay yung mga Kristiyano po dito sa Roma. Mga mananampalataya po sila na kung saan ay nakatanggap na ng banal na Espiritu. Pero, sila po ay nag-i-struggle ng pagsunod sa Espiritu at meron pang namumuhay ayon sa udyok ng katawang makalaman. Kaya po, idinitalye po dito ni Apostol Pablo sa kanila. So, ano pong sabi sa verse 14? Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak na ng Diyos. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y maging aliping namumuhay sa takot. Sa halip, yan, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag kayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. So dahil po ibinigay sa kanila ang banal na Espiritu, ano po yung dapat gawin? Ano po sabi sa verse 12? Ano po sabi? Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Kikita po natin yung inconsistency, no? So dito po, naipagkalob na yung banal na Espiritu, tapos dun po sa verse 12, namumuhay po sila dun sa likas na hilig ng laman. So yun po yung issue dito, mga kapatid. Kahit po, kung titignan po mga kapatid, pwede po palang ganon na kung tayo po ay lumalakad sa Espiritu, may tendency pa rin po palang mapagbigyan ng hilig ng laman. Tama po ba? Tama po ba? May tendency po bang mapagbigyan yung hilig ng laman? Yes po, at yun po yung issue po dito, mga kapatid. Kahit sa Galatians, meron din po eh. At sa iba po pong sinulatan ni Pablo, sa kabila po nung pagtanggap po nila sa banal na Espiritu, hinayaan pa rin po nila yung udyok ng laman sa halip na udyok ng banal na Espiritu. At ano po yung dapat gawin, sabi po ni Pablo? Sabi niya po, kapag nagpatuloy kayo sa pagbibigay, sa pamumuhay sa laman, mamamatay kayo. Yan po yung sabi sa verse 13 eh. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit, kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang katawang makalaman, mabubuhay kayo. So po, yun po yung nagiging struggle. So kapag sinusunod po yung udyok ng laman, mamamatay po tayo, mapapahamak po tayo. Pero, kung sinusunod naman po natin yung udyok ng Espiritu, mabubuhay po tayo. At ano pa po yung sabi dito sa verse 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Ilang Espiritu po ang nabanggit? Ilang Espiritu po? Dalawa po, di ba po? Espiritu ng Diyos at Espiritu ng tao. So yung Espiritu ng Diyos ang nagpapatotoo dun sa ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So, kung tatanungin po natin yung ating mga sarili, anak ba ako ng Diyos? Ay tayo lang po nakakaalam noon. Ano po? So, tayo lang po nakakaalam noon because the Spirit witnesses to our spirit that we are the children of God. So, tayo lang po makakasagot doon kung tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya po, ang isang tunay na Kristiyano ay may kapayapaan po siyang hindi matutumbasan sa mundong ito eh.
Sa gitna man ng kagulimihanan, ng kalungkutan, ano po, may kapayapaan po siya na kumbaga nagkakaroon siya ng quiet time na makapag-usap sa ating Diyos. Kausapin po siya sa pamamagitan ng Espiritu eh. Bakit po? Kasi may edge po tayo eh. At walang iba yon kundi ang banal na Espiritu. Kaya nga mga kapatid, masaklap ang buhay ng isang Kristiyano kapag hindi po niya naranasan ang kapangyarihan or kumbaga tinanggap o inasam na matanggap sa kanyang pamumuhay o sa kanyang buhay. Bakit po? Kasi po, di ba po siya tinatawag din parakleto eh. We have the paraclete to guide us, to lead us, to convict us. Kaya po yun yung edge natin sa mundong ito, mga kapatid. Kaya kailangan po talaga natin siya. So ano pa po? Kapangyarihang mamuhay sa Espiritu. Sabi pa rin po sa Galatia 5:16-18, sabihin ko na lang po dito, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay. Sino po yung gagawing patnubay? Ang Espiritu. Yan. Ano po sabi? Gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng laman, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi nyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Kaya mga kapatid, there are no two ways about that. Isa lang po. It's either you are walking in the Spirit or you are walking in the flesh. You cannot walk with the flesh, at the same time you walk in the Spirit. So, magkahiwalay po yun. Sabi nga, magkalaban pa nga po, di ba? Hindi po pwedeng lumalakad tayo sa Espiritu at lumalakad tayo sa laman. So, ganun po yun mga kapatid. Kaya po yung iba nako-confuse eh. Nalilito sa kanilang pagkakristyano. Bakit po? Because they are trying to do both. Hinanais po nilang parehas gawin. Pero hindi po siya pwede. Ano po? So, pagka nagmi-ministry po sila, they are trying to walk in the Spirit. At pagka sinunod po nila yung kanilang sariling hilig, they are trying to walk in the flesh. So, wala pong ganun mga kapatid. Iisa lang po dapat yung pinipili natin. At nawa po ay sa walking in the Spirit yung ating pipiliin. So, another po, kapangyarihan upang mamuhay sa Espiritu. Ito po yung alam na rin po natin na hindi makakaila yung mga hilig ng laman. Ayan po yan, yung pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, at marami pa pong iba. Pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit. So, yan po yung mga hilig ng laman. Ano po? Pero yung kontra po naman dito, yung bunga ng Espiritu. Meron kang pag-ibig, meron kang kagalakan, meron kang kapayapaan, na sinasabi nga po natin kanina, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, so on and so forth po. So magkaiba po talaga sila. Pangalawa po, yan, malapit na po tayong matapos, kukunti na lang po ito, yung una lang po talaga yung medyo mahaba. So bakit nga po ba ipinagkakaloob ang Banal na Espiritu? Pangalawa po, upang patibayan ang katapatan ng Diyos hanggang sa malubos ang ating kaligtasan. So, ang ibig sabihin po ng patibayan ay, actually, nandoon na po siya. Kailangan lang po siyang i-validate. So, patibayan ng Diyos ang kanyang katapatan. Ang lahat po ng nagbabalik or nagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ng Panginoong Yesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito ay pinapatibayan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So tayo po bilang mga anak ng Diyos, so ano nga po ba yung patibay na tayo ay mga anak ng Diyos? Kasi baka po isipin natin, Ate Sita, pag ba hindi pa ako baptized sa Holy Spirit, hindi po ba ako anak ng Diyos? Ano po? Baka po matanong po natin sa ating mga sarili po yun, pero hindi po, ano po, tayo po yung mga anak na ng Diyos. Now, ang tanong lamang po, ano yung patibay na tayo yung mga anak ng Diyos? So, kapag ikay nagsisi, nanampalataya at nagpa siyang sumunod sa ating Panginoon, pero hindi mo natanggap ang banal na Espiritu, anak po ba tayo ng Diyos? Anak po ba? Yes po, anak po tayo ng Diyos. Pero ano nga po ba ang patibay? At yun po yung ating titignan dito sa pangalawang punto. Sabi po sa Efeso, doon na lamang po sa naka-bold, Ate Bea.
Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Okay, thank you, Ate Bea. So sabi po dito, sila ay sumampalataya kay Kristo. Ano po yung ipinagkaloob sa kanila nung kanilang pagsampalataya sa ating Panginoong Yesus? Yung Espiritu Santo, na kung saan ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So, ano po ba yung ibig sabihin ng tatak? Siya po ba isang tattoo? Ano po? Or stamp kaya? So, hindi po eh. Parang kung titignan, para po siyang sa ancient word na salita na maaaring yung kung may 60 and above po dito, ano po? Yung salitang antisipo. Familiar po kayo sa word na antisipo? Yan, resibo. No po? So, sa ating panahon po, tinatawag din siyang or deposit or down payment, kumbaga. So, halimbawa po, kapag may ipapagawa tayong furniture, no po? Sino po ba yung mga tagagawa nyo ng furniture? Halimbawa, si Mang Diego. So, hihingan po tayo ng deposit. At ano po yung deposit? So, yun po yung guarantee na gagawin po niya yung furniture natin at babalikan po natin yung furniture para po ikumpleto yung ipapagawa mo. At kung kailangan mo mag-full payment po doon, yun po yung mangyayari. So, ganun po yung Holy Spirit. Siya po yung deposit ng ating Diyos na kung saan doon po sa pagkahirang po natin. Kumbaga, siya po yung guarantee na gagawin po niya kung ano po yung pinangako niya po para sa atin. Guarantee po na kung saan tatapusin ng Diyos yung magandang planong sinimulan po niya sa ating buhay. Guarantee po siya na magbabalik ang Panginoong Jesus. Siya po yung guarantee na magra-rapture. Siya po yung guarantee na kahit ilang beses pa po tayong dumapa do sa sitwasyon ng ating buhay, ibabangon ka po niya. Basta love mo pa rin po ang Panginoon, ano po? Siya po yung guarantee na kahit nasisiphayo yung puso mo, kahit yung nagagalak ka pa man o nasisiphayo, sabi po sa isang kanta, di ba? Ako'y magpupuri pa rin sa'yo. Bakit? Kasi may guarantee po siyang iniwanan sa Kanya. So, whatever our experiences may be, mga kapatid, no matter how bad it is, so mananatili pa rin po tayong mga anak po ng Diyos. Huwag lang po tayong bibitaw. Sabi po sa kanta, gusto ko nang bumit. So, hindi po dapat yung kanta ng Kristiyano, ano po? So, kailangan, wag po tayong bibitaw because the Holy Spirit is the guarantee. The Paraclete is the guarantee. Siya po yung patibay na tatapusin ng Diyos na makakamtan natin yung kanyang pangako sa ating buhay. Kaya po sabi nga ay, we cannot have a better friend as a Christian than the Holy Spirit. Kasi nga po siya yung gagabay sa iyo eh. Siya yung magbibigay sa iyo ng karunungan eh. Sa gipit, sa kaalwanan, siya ang nandyan. Siya po yung gagabay sa iyo. Kaya po talagang ninanais or kailangan po talaga siya ng isang Kristiyano. So, ganun po mga kapatid, ano po? Ano pa po yung sabi sa Roma, yung kanina pong ating nabanggit? Yan po yung sabi dyan na sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing aliping namumuhay sa takot. Nawawala na po yung mga takot natin, ano po? Yung umiksi man ng buhay, mawalan man tayo ng kagandahan, ano po? Mawalan man ng kaibigan. So, hindi na po natin ikinatatakot yon. Bakit? Basta ang sa atin po, ano yung nakakapagbigay kaluguran sa ating Diyos. So, yun po yung ninanais po ng Diyos. Pangatlo po, ito na po yung panghuli. So, bakit nga ba pinagkakaloob ang banal na Espiritu? Upang iparanas ang pakikipisan ng Diyos sa paglilingkod sa iglesia. Ang lahat po ng mga mananampalataya ay ninanais ng Diyos na maging bahagi ng kanyang iglesia. Sa kanyang ginagawa, hindi lamang sa daigdig na ito, kundi lalong higit sa loob ng iglesia, sila ay inaatasang magmahalan at maglingkuran sa isa't isa. Ito ang patunay na sila nga ay mga alagad ng Diyos. So, yun po ang nais po ng ating Panginoon, ano po, maging bahagi po sa ating iglesia. Kaya po, yun po, gusto ng Diyos na ang lahat ay maglingkod. Tayong lahat ay inaatasang
maglingkod sa iba't iba mang kapasidad. So dahil dito, pinagkalooban ng Panginoon ang bawat isa ng tanging kaloob. Kaya pwede mo pong tanong sa sarili mo, ano ba yung kaloob ko? Para magamit ko sa paglilingkod sa Diyos. Papayag po ba kayo na taga-upo na lamang tayo? Lumilipas ang panahon, nasasayang yung talentong ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Anong hinihintay po natin? Sayang po, ano po? Bukod dito, ibinigay pa ang mga taong pinagkalooban din upang tulungan silang lumago upang maitulad sila sa Panginoong Jesus. Sabi po dito, ano po yung mga kaloob? So, ang bawat isa ay nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa nasusukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin na umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya ring namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ang kanyang presensya ang lahat ng nilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, ang iba na may maging propeta, ibanghilista, at ang iba ay maging guro. So ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo ang iglesia. Hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So bago po natin siya i-explain, may mali pong interpretation po dyan eh. Ano pong sabi dun sa verse 9 po? And he ascended, what is if not that, also he ascended into the lower regions of the earth. So, kung makikita po natin dun sa original na teksto, tes. Ang ibig sabihin po ng tes ay yung the. May nakalagay po bang off? Wala po, di ba po? So, kung babasahin po siya mga kapatid, he descended into the lower regions, the earth. So, saan po siya bumaba? Ano po yung lower region? The earth, yung lupa. Kasi po pag binasa po ito, ang maaring interpretation, bumaba sa Hades o dun sa impyerno. So, hindi po siya, ano po? So, dito lang po sa ating kinaroroonan. So, yung upper region, which is the heaven, and the lower region is the earth. So, yung tinutukoy po na bumaba siya, ito po yung sa Pentecostes. So, yun po mga kapatid, ang bawat isa'y nakatanggap ng kaloob. Sabihin nga po natin, ang bawat isa. Yun, nakatanggap po sila ng kaloob. So, nung ang Diyos po ay aakyat na sa langit, tagumpay na dahil nagapi niya po yung mga kaaway, siya po ay nagkaloo o nagbigay ng mga kaloob. At ano po yan? Sabi nga po dun sa verse 7, ang bawat isa ay nakatanggap. At dun sa verse 11, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, iba na may mga propeta, mga ebanghilista, pastor at guro. Parang kung titignan, ito po yung mga major ministry. So bakit po binigyan lahat? Simple lang po ang rason, mga kapatid. Nais po ng Diyos na ang lahat ay makibahagi sa paglilingkod sa iglesia. So it's not as if yung mga workers ay workers at yung mga hindi worker ay hindi mag-work. Hindi po yun ang nais ng Diyos, mga kapatid. Ang gusto niya po, ang lahat ay maglingkod. Siguro po kailangan po nating pag-isipan yun. Kasi parang ang ano po na, worker ito hindi worker. Parang ang pangit po kapag tayo po nandun sa hindi worker. Pero nasa isang iglesia po tayo. Pero ang lahat po ay pinagkalooban ng kaloob. Kaya po, kung tatanungin yung sarili, ano ba yung pinagkaloob sa akin ng Diyos? Bakit nga ba hindi ako naglilingkod? Sabi po dito, lahat ay binigyan ng kaloob. Nakukuha po natin, mga kapatid. Gusto po ba nating maglingkod sa Diyos? Amen, kasi po yun po yung talagang layunin niya eh. No, sana po, sa mga susunod na panahon, lahat po tayo ay workers.
Kasi nasasayang po yung ibinigay ng Diyos, yung mga talentong ibinigay. Ate Sita, hindi ko pa alam. Paano ko ba malalaman? Doon na po yon sa inilalatag ng ating iglesia. Magbibigay po talaga tayo ng panahon para makita natin kung ano ba yung ipinagkaloob sa aking kaloob. Kasi kung hindi po, ihiwalay mo po yung sarili mo sa iglesia, ay baka po ibang kaloob ang makuha mo sa labas. At kanino po gagamitin? Sa labas din. Mapapakinabangan po ba yan sa iglesia, sa loob ng iglesia ng Diyos? Hindi po. So sayang po. At time will come, haharap tayo sa Diyos, papaano mo ginamit ang kaloob na ibinigay ko sa iyo. Okay po, mga kapatid, sige po, humahaba na po ako. Ano pa po? Sabi pa po dito, kasama niya mga pneumaticon. Yan. So, basahin ko na lang po yung verse 7. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. So, yung pneumaticon po, napag-aralan na po siya dati. Ito po yung tinatawag na spiritual gifts. Paglilingkod po sa buong iglesia. So, iba po ito sa ibang kaloob, kasi po itong pneumaticon, ito po yung sinasabi ring phanerosis. Ibig sabihin po ng phanerosis, by manifestation. Kumbaga, ito'y nakikita o live demonstration na kasama po niya ang banal na, or kasama natin ang banal na espiritu. At kapag lumitaw po yung pneumaticon, may nag-prophesy, may nag-speaking in tongues, may nag-interpret, yan, may nanalangin sa may sakit, gumaling, alam ng lahat na kasama natin ang banal na espiritu. Kahit po yung mga bago, kahit walk-in lang po sila o kakadating lang po nila, malalaman po nila na kasama natin ang banal na espiritu. So yun po, phanerosis sila, yun po yung pneumaticon. At kasama rin po yung mga karismaton. Sabi po sa 1 Corinthians 12:27-31. Pero sabi na nga po, ano yung mga karismaton? Naglagay siya ng mga gumagawa ng himala, mga nagpapagaling ng may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at nagsasalita sa iba't ibang wika. So, gifts of grace. So, lahat po ng karismaton ay kasama din sa paglilingkod na ipinagkaloob ng ating Diyos. Kaya dapat po talagang ipaglingkod sila. So, lahat po ng kaloob ng Diyos ay para sa paglilingkod at ang kailangan ng bawat isa para maipaglingkod po iyon ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. So, sino po ang pinangakuan? Meron pa po sa 1 Peter 4:10-11. Ang sabi po dyan, gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papupurihan sa pamamagitan ni Heso Kristo. So, baka itanong po natin, Ate Sita, matanda na kasi ako eh. Paano kaya yun? Ganito na lang kaya ako. Isipin po natin kung ano po yung pinagkaloob sa atin ng Diyos. Pwede po ba tayong maging intercessor? Pwede po ba tayong maging peacemaker? Pwede po ba tayong maging prayer leader? Kung halimbawa marami po naman po tayong oras. Diba po? Kung halimbawa magaling ka po sa pagluluto, gamitin mo po doon. Kasi nangangailangan po yung women's ministry ng cook. Diba? Kahit paghihiwa lang po yan ng mangga, paghihiwa yan ng carrots, paghihiwa yan ng repolyo, ay paglilingkod na po yan sa Panginoon, mga kapatid. Kahit pa yung ministry po, naglalampaso o naglilinis ng toilet po doon, paglilingkod po iyon. Pagpupunas ng upuan na inuupuan natin, paglilingkod po iyan. Paghahas po yan, paggaganon, nakakapayat po yan, mga kapatid. Exercise. Paglilingkod po yun. Gamitin lamang po natin yun sa ikalulugod ng ating Diyos. Kukuha po natin, mga kapatid, kaya wala pong, kahit bata ka, matanda ka, kailangan gamitin po natin yung kaloob natin kasi masasayang po siya. So, sino ang pinangakuan ng tatanggap ng kaloob? Dito na po tayo magtatapos. So, lahat po ng magbabalik loob sa Diyos sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, lahat ng Kristiyano. Lahat po yan. Ganon din po, yung mga naunang mga alagad, bawat isa sa kanila, silang lahat ay napuspos ng Espiritu at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika. At isa pa po, yung mga taga-Samaria, yung na pinangaralan po at nabahagi na ni Felipe. Sila po, mga Samaritano sila, mga Hintil sila, pero
tumanggap po sila ng Espiritu Santo. At ganun din po yung sambahayan ni Cornelio. Mga hintil po sila, pero dahil nasa puso po ni Cornelio na nais siyang makilala at matanggap ang Espiritu Santo, nung pumunta po si Pedro doon, bumaba po sa kanila ang banal na Espiritu. At yun nga po naging reaksyon ng mga Hudyo, namangha sila sapagkat hindi nila akalain na matatanggap din ito ng mga hintil. At last po, yung mga alagad po ng Bautista, yung kay Juan Bautista po. So natagpuan po kasi ni Apostol Pablo yung mga alagad ni Juan Bautista po dito. Sabi po dyan, natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, tinanggap na ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo sumampalataya? Ay, meron po ba pala noon? Sabi po nila. No, hindi po namin alam o namin narinig na may Espiritu Santo. So, nung marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Yesus, nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita sa iba't ibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. So, yan po mga kapatid, tinanggap na ba natin ang Espiritu Santo nang tayo sumampalataya? Kasi kung maitanong natin na, ate, tinanggap mo na ba ang Espiritu Santo? Baka po iwanan tayo no? Pero actually mga kapatid, logical question po kasi yun. Kasi kung nagsisi po tayo, nagsisi sa ating mga kasalanan, tinanggap ang Panginoong Jesucristo, nagpabautismo tayo sa tubig. Ngayon po, ang sunod, tinanggap mo na ba ang banal na Espiritu? Bakit po? Kasi nga po, kailangan natin siya. Kasi po yung mga nandito po, mabababa po yung loob nila, ay, meron po pala nun. Hindi po namin alam na meron po pala nun. Kaya naman po, nung tinuruan po sila, diyan na po natanggap po nila yung banal na Espiritu. So, pwede po bang ituro yun, pwede po ba nilang ituro ni Pablo yun sa kanila? Yes po. Kaya po, yun po ang nangyari, nakatanggap po sila sa banal na Espiritu. So, yun po mga kapatid, yung pag-aaral natin ngayong umaga. Bakit nga po ba ipinagkakaloob ang banal na Espiritu? Una, upang ipagkaloob ang pinangakong kapangyarihan sa bawat mananampalataya. Pangalawa, upang patibayan ang katapatan ng Diyos hanggang sa mulubos ang ating kaligtasan. At pangatlo po, upang iparanas ang pakikipisan ng Diyos sa kanyang iglesia. So mga kapatid, ang buhay po natin, mga Kristiyano, ay buhay espiritual po ito. Hindi po ito ordinaryong buhay lamang. So maipamumuhay po natin ito ng lubos kung tatanggapin ng bawat isa ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kailangan po natin siya. So yun po mga kapatid, magandang umaga po sa bawat isa.